19 na bansa ang kalaban ngayon ng Israel. Ang iba rito ay mga alyado pa. Ito ay dahil sa pinakabagong ginawa ng Israel sa West Bank. Anong bagay kaya ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 25, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang Israel. Sa loob ng mga 2 taon na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa loob mismo ng Gaza. Hindi na may tsura ang Gaza. Wasak na wasak ito. Marami ng mga bansa ang nakisali. Marami ng mga bansa ang kumundina, kundi na rito, kundi na doon dahil sa mga ginagawa ng Israel sa loob ng Gaza. Hindi rin maikakaila na libo-libo ang mga nadamay sa gerang ito, lalong-lalo na sa loob ng Gaza. Mga sibilyan, maging mga sundalo ng Hamas at maging sundalo ng Israel. Ngayon na nagkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas, pumagitna rito ang United States of America kasama ang Qatar, Ehipto, Saudi Arabia at iba pa. Naibalik na rin ang ibang mga hostages na hawak ng Hamas. Gayon din, ang Israel ay nagpakawala ng libu-libong mga prisoners of wars. Pero habang namamayagpag ang ceasefire ng Israel at ng Hamas, halos araw-araw ay merong mga nababalita na umaatake ang Israel sa loob ng Gaza. Maging ang Hamas ay ganun din, meron ding mga napapaulat na umaatake ito sa puwersa ng Israel. Kaya naman ayon sa Israel ay nagsasagawa lamang sila ng paghihiganti. Hindi maikakaila na kahit merong ceasefire, maraming mga nawawasak, maraming mga pagsabog ang naririnig. Ngayon, kung merong mga pagsabog gamit ang mga missiles, mga rockets at iba pa, kakaibang pagsabog naman ang narinig ngayon sapagkat niyanig ang mundo ng internet dahil sa balita na 19 na mga bansa ngayon ang kumundina sa Israel. Nagalit ang 19 na bansang ito dahil sa inapruba ng gobyerno ng Israel. Ano nga bang bagay ito? Ayon sa ulat mismo ng The Times of Israel, mismong kanilang gobyerno ang naglabas ng pahayag na ito na kung saan inapruba at nilegalize pa ng gobyerno ng Israel na 19 sa lugar ng West Bank ang kanilang tatayuan ng mga infrastructures at iba pang mga bagay na dapat gawin ng Israel. At dahil ito nga ay na-legalize, kasama na ring naapruba dito mga kaibigan ang isang napakalaking budget para sa itatayo ng Israel sa loob ng West Bank. Ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, ay kasama ng pakikialaman ng Israel ang lupain na kung saan na-evacuate ito noong taong 2005 pa. Maraming mga Palestino ang napalayas dito. Ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel na dahil sa pinakabagong gagawin ng Israel sa loob ng West Bank, inakusahan ng Palestinian Authority ang Israel na pinapaigting ang kanilang colonial control sa mga bagong lugar sa West Bank na ngayon ito ay kokontrolin na ng gobyerno ng Israel. Sa pinakabagong aksyon ng Israel sa loob ng West Bank, hindi nagpahuli ang news agency sa Middle East. Ito mga kaibigan, ang Al Jazeera. Tinawag ito ng Al Jazeera na illegal. Nakapaloob sa ulat ng Al Jazeera na ang pinakabagong aksyon ng Israel sa loob ng West Bank ay isang violation of the international law. Nakapaloob sa ulat na ito ng Al Jazeera na sa pinakabagong ginagawa ng Israel sa loob ng West Bank, ito ay mag-uudyok ng pinakabagong digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Bakit? Sapagat ayon sa Al Jazeera, ang truce ngayon ng Israel at Hamas ay hindi pa nga tuluyang stable. Kumbaga, fragile pa ito. Ayon sa Al Jazeera,
ano kaya ngayon ang posibleng madarama ng Hamas dahil sa ginawa ng Israel? Samantala mga kaibigan, hindi lang ang Palestinian Authority ang kumundina sa ginawa ng Israel sa loob ng West Bank, kundi 19 na mga bansa ang kumundina sa kanilang panibagong aksyon sa loob ng West Bank. At ang balitang ito ay kinumpirma pa mismo ng tagapagbalita ng Israel, ang The Times of Israel uli. Ayon sa ulat, 14 na countries ang kumundina sa ginawa ng Israel sa loob ng West Bank. Yan ay depende sa kung anong oras ito ibinalita, sapagkat sa ngayon kasalukuyang 19 na mga bansa na ang kumundina sa ginawa ng Israel. At ito ay sa 19 din na lugar sa loob ng West Bank. Kasamang kumundina dito ang number 1 ally ng Israel. Isa riyan mga kaibigan ang Britanya, ang Canada, Denmark at France. Ngayon mga kaibigan, sa halip na matinag ang Israel dahil nagpahayag na ang mga bansang ito na may galit sa kanilang gobyerno, ay nagbigay pa ng pangalan ang Israel kung anong mga lugar ang kanilang kukontrolin. Kasama sa mga lugar ang kanilang tatayuan ng infrastructures ang Kida, Ish-Kodis, Kivat Harel, Mishur, maging ang north ng Kujab, Hasyakar, North Gilad, Ganim, Kadim, Shalim, Har Bezek, Rehanet, Ros Haayain, maging ang Tamun, Pinikidim, Yatsiv, Yaar El Kirin, Alinbi, at maging ang Yetab sa west nito at ang Nahal Durun. Baka naman may mga Pilipino na nakikinig sa videong ito. Baka alam nyo ang mga lugar na yan. Baka naman yung mga OFWs natin na nasa Israel, alam din ang mga lugar na nabanggit. Ipinaliwanag din ng Israel mga kaibigan na kalahati sa mga lugar na yan ay nasa gitna pa talaga ng West Bank. Ang iba naman ay sa iba't ibang panig ng West Bank. Ang ibang mga lugar na binabanggit ng Israel ay nagiging green line pa ito upang mag-separate sa Israel. Ngayon mga kaibigan, nagpaliwanag ang Israel kung bakit nila kinakailangang ipagpatuloy ito kahit na kaliwat kanan na ang kumukundina. Ayon sa Israel, kinakailangan nila itong gawin upang pigilan ang Palestinian terrorist. At ang pangalawang reason, ayon sa Israel, we will continue to develop, build, and settle in the land of our ancestors with faith in the righteousness of the path. Ngayon, ginigiit pala ng Israel mga kaibigan na ang mga lugar na nabanggit ay minana pa pala nila sa kanilang mga ancestors. Yan ang claim ng Israel. Pero marami ang mga tumututol dito, lalong-lalo na ang Palestinian Authority. Hindi raw ito sa Israel, kundi inagaw daw ito ng Israel. Nako mga kaibigan, ano ang inyong masasabi? Sino sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo? Ang Israel o ang Palestinian Authority? Pero eto na mga kaibigan, baka nais nyong malaman kung ano ang sinasabi ng United States of America tungkol sa settlement ng Israel sa loob ng West Bank. Ayon kay President Donald Trump, kinokonsidera nito ang settlement ng Israel sa loob ng West Bank na illegal under international law. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Maging si President Donald Trump tutol sa ginagawa ng Israel. Kung history naman ang ating pag-uusapan, noon kasing 1967, yung tinatawag na Six-Day War, ang mga lugar na nabanggit, karamihan dito mga kaibigan ay nakuha ito ng Israel. At hanggang ngayon, kontrolado pa rin ito ng puwersa ng Israel. Nako, ano ang inyong masasabi mga kaibigan tungkol dito? Sige nga, ipaalam ang inyong komento o opinion tungkol sa usaping ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!